Yo, what's up sa inyo mga ka-icon, no? So, ito yung motor natin. Almost 2 weeks na natin siyang hindi nalilinisan, no? Sa mga bago pa lang na user ng Keyway Icon 110cc dyan, guys, ay si Keyway Icon 110cc pala natin na ginagamit mga idol ay 3 years and 3 months na natin siya na motor, no, na araw-araw natin ginagamit at ginagamit din natin siyang pan-deliver, guys, no. So napakarami na nating struggles aside from that experience, no, lalong-lalo na sa mga madalas na nagko-comment sa akin na issue nga ng Keyway Icon 110cc, no. So guys, para sa akin si Keyway Icon 110cc, guys, para sa akin lang based on my opinion lang, wala siyang issue, guys. Kasi sa 3 years and 2 months ko na ginagamit si Keyway Icon 110cc natin, halos mga normal na issue lang yung naranasan ko sa motor natin, no. So gaya na lang ng belt, isa yan sa na-experience na naging sira natin, no. So naputulan tayo ng belt at sukat naman si Honda Beat FI, no, na genuine para sa motor natin na Icon, no. So aside from that, yung throttle cable mga ka-Icon, no, pero almost 1 year and 6 months, no, bago tayo naputulan, no. Sadly, naputulan tayo ng throttle cable. So sukat naman yung Honda Beat FI, pero mas maganda para hindi kayo ma-problema, meron naman ako dito sa aking Yellow Basket dito sa TikTok shop. Kasi guys, pagka pinost ko to sa aking TikTok, ilalagyan ko rin ng Yellow Basket. So bakit ko lalagyan ng Yellow Basket? Para hindi na kayo mahirapan maghanap ng parts kay Keyway Icon 110cc, no. So yung belt niya ilalagay ko dito sa aking Yellow Basket. Yung throttle cable, isa yan sa mga pinalitan na rin natin, no. Pero ang pinalit ko dyan, genuine, guys, ng Keyway Icon 110cc na throttle, no. So yun, guys, isa rin sa na-experience ko sa motor natin is yung kanyang push start, no. So yung push start mga ka-Icon, yan din yung naging issue natin, kaya pinalitan ko na yung aking push start, no, na Keyway Icon 110cc din mga idol, no. So yun, andyan naman yan sa Yellow Basket ko, no. So ito yung the main problem na nararanasan ng lahat ng mga ka-Iconatics natin, no, yung hindi nag-i-start yung motor nila, no. So once na hindi nag-i-start yung motor ninyo mga ka-Icon, lalo na kung wala pang 1 taon sa inyo yung motor ninyo, wala pa namang issue yung battery niyan mga ka-Icon, yung mga wirings wala naman yung problema mga ka-Icon. Ang gawin nyo lang dyan mga ka-Icon is pihitin nyo lang yung minor ninyo dyan sa upuan ninyo. Merong pihitan ng minor dyan mga ka-Icon. Ang gawin ninyo, taasan nyo lang yung minor para malakas kumain ng gas at painitin ninyo lang siya ng mga ilang minutes. Tapos tsaka nyo ibalik sa dati niyang pwesto, no. So yun, isa rin yan sa mga experience ko na bigla akong namamatayan ng motor, no. So buti na lang at hindi tayo nadidisgrasya kapag namamatayan tayo ng motor. Pero ito yung effective, guys. Kapag namamatayan ako ng motor, ang ginagawa ko is tinataasan ko lang yung minor. Kapag tinaasan mo kasi yung minor, guys, malakas yung kain ng gas niya. Pero kapag hininaan mo, mas malakas yung kain ng hangin kesa sa gas, no. So para magtuloy-tuloy yung gas niya sa makina, guys, ang gawin ninyo is taasan ninyo yung minor para hindi kayo mamatayan, para mag-acceleration ng maayos yung fuel sa makina ninyo, no. So ganun lang gawin ninyo, tapos ibalik nyo lang siya sa dati na pwesto niya, no. So guys, simula nung ginawa ko yun, dahil effective yun, so hindi na ako namamatayan, no. Hindi na ako namamatayan, kaya yun, so hindi na ako namamatayan, kaya effective yun, guys. Yun yung masasuggest ko sa inyo. And kung 1 year and 6 months na yung motor ninyo, guys, is magpalit na kayo ng battery. So meron naman ako dito sa aking Yellow Basket, no. Ilalagay ko yung battery na swak sa motor natin na ginagamit ko rin, no. And yung regulator, isa yan sa mga puso ng motor natin, yung regulator, guys. Kasi kahit bago yung battery natin, okay yung wirings, no. So kung yung regulator natin, guys, ay palitin na, may tendency na hindi nyo mapapagana yung motor ninyo, and pwedeng hindi, kung gumana man yung motor ninyo sa
sa kickstart, walang ilaw, no, kahit signal light, busina, wala siya, no. So dahil yun sa regulator, so magpalit din kayo ng regulator. Meron naman ako rito sa Yellow Basket guys na regulator, kaya hindi na kayo mahihirapan na maghanap ng regulator na swak sa inyong motor. So sa speedometer, sa mga naghahanap ng sukat sa motor natin, meron din po ako dito sa aking Yellow Basket na swak sa Keyway Icon 110cc natin. Yung footboard, ayan guys, meron din ako niyan sa aking Yellow Basket, pero ang swak na footboard dyan is yung Honda, yung Click 160, no. Sukat na sukat yan guys, yung footboard sa motor natin, no. So yung yung sa top box natin, no, yung bracket, no. So sec yan guys, sec yan, swak yan sa motor natin, pero ilalagay ko rin yan sa Yellow Basket ko guys, para hindi na kayo mahirapan na mag-order once na mapanood nyo itong video ko na ito, no. So yan, halos lahat ng mga ipinalit ko dyan sa motor ko na inilagay ko dyan, ikinabit ko dyan, ay nasa Yellow Basket ko guys. Kaya hanapin nyo yung mga previous ko na video guys, dahil inilagay ko doon yung lahat ng mga parts and accessories para sa motor natin na Keyway Icon 110cc. At sa mga nagtatanong kung bakit maingay yung motor natin, normal lang po na maingay yung motor natin kapag nag-i-start, no. So sa akin kasi guys, hindi na maingay yung motor ko kapag nag-i-start. Siguro dahil na rin sa gasolina na ginagamit ko guys. Kahit simula kasi nung bago pa yung motor ko guys, hindi talaga ako, never talaga ako nag-unleaded guys. Talagang solid premium ako. Premium ang gas ko noon at saka ngayon guys. Kaya mas solid sa takbuhan pag premium gas yung gamit ninyo. Syempre mas maganda yung quality ng gasolina, no. Sa mga hindi nakakaalam guys, napakatipid po ni Keyway Icon 110cc, no. So estimated ko guys sa gasoline niya, no. So yung 1 liter niya, estimated ko is kaya niyan tumakbo ng 60 to 70 kilometers. Ganun po katipid yung motor natin. Kaya kung naghahanap kayo ng budget meal na motor na swak sa budget ninyo guys, I suggestly recommend Keyway Icon 110cc. At kung mapapansin ninyo guys na kung bakit yung gulong ko is malapad guys, kasi nga po nagpalit na rin tayo ng gulong, pero yung mags niyan stock guys. Yun ang malupit kay Keyway Icon 110cc. Kaya nating mukhang maging malaki yung motor natin. At very suggested talaga guys na mas maganda is palaparin ninyo yung gulong ninyo, para syempre kapag nag-uulan is hindi siya masyadong madulas. So bister yung gulong ko, and makapit naman siya sa espalto tsaka sa semento guys, no. So ang harap ng gulong ko is 100 and yung likod ko is 110, no. So pero bago kayo magpalit ng malapad na gulong, mas maganda kung magtanong muna kayo sa shop kung kaya ba nilang palaparin yung gulong ninyo, no. So yung akin kasi buti marunong yung nagkabit ng tire ko ng gulong ko, kaya kung mapapansin niyo malapad yung aking gulong. And yung mga tornilyo niyan guys is gold bolts, no. So yung tornilyo ng mga motor ko guys, gold bolts, and ilalagay ko na lang din pala yan sa Yellow Basket. And yung front shock cover, yung front shock guys, cover lang yan, almost 2 years and 3 months na yung aking front shock, no. So cover lang po yan, and meron ako niyan sa aking Yellow Basket, no. So halos wala namang issue yung motor natin guys. Kumbaga nasa sa atin na lang din talaga kung paano natin aalagaan at kung paano tayo gumamit sa motor natin. Kasi kahit na branded yan, kahit na kasama yan sa Big 3, no, kung hindi naman kayo maalaga at maayos gumamit ng motor, masisira talaga yung inyong motor. So yun guys, mag-comment lang kayo guys kung ano yung mga experience niyo sa Keyway Icon 110cc ninyo, at sasagutin ko yan guys based on my experience sa 3 years and 2 months guys. Hindi naman na ganun kagrabe yung experience ko sa motor na ito. And sa mga hindi nakakaalam guys, halos nalibot na ng motor natin ang NCR guys, no. NCR guys, buong NCR, dahil isa rin tayong part ng Lalamove rider, no. At talagang bakbak din tayo sa kalsada, no. So RS sa lahat ng mga nakamotor, and ingat kayo palagi, and see you on my next vlog.